Magandang araw po mga kasama at mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon na meron pa po tayong nagis ng isang bagong araw, no? At nasa atin pa po yung ating mga kalakasan ng ating katawan. So, isang maliit lang po na, na pananalita, no, mga kasama. Dangan po lamang, hindi po tayo nagpapasama ng tao na kahit sino man o may ibig tayo pasamain na kahit sino pa man, no? Hindi po ganoon mga kapatid. Pasensya na po din sa kung yung aking paligid po kung hindi po convenient sa inyong mata, no? Pasensya na po. Sandali lang naman po ito. So, ang amin lamang po, no? Hindi naman po namin ibig magpasama o ibig pasamain ng kahit na sino man. Gaya po ng kapatid na Daniel, no? Kasi kami po hindi naman po kami nagpapasama ng tao. Ang amin po kasing inalisan dyan sa MCG yung aral po. Hindi po yung kung ano man nangyari sa katauhan o ano man nangyari kay Brad Daniel. So wala po kaming andon. Wala po kami. Hindi po namin yan ang tinitignan namin. Kasi ang sinasabi dun sa Epeso, po sa 6:12, ang aming pakikipaglaban hindi naman sa laman at dugo. So mga kapatid, no? Ang pakikipaglaban natin mga kapatid, hindi po sa laman at dugo. So ano pong ibig sabihin natin? Ang laban po natin spiritual, yung pananampalataya po natin mga kapatid. So yun pong ating pakikibaka. Siya na po at medyo ang aking ipin. So ang ating po pakikibaka mga kapatid, gaya ng sinasabi sa Epeso 6:12, hindi sa laman sa tugo, no? Kundi yun ay sa spiritual po, sa pananampalataya. Kaya nga yung iglesia, para maipakilala ang iglesia sa mga bawat pamunuan, meron po talagang gampanin ng iglesia. So yun po ang ating pakikibaka, hindi po sa laman at dugo. So kung ano man po yung nagawa ni Brad Daniel, kung ano man yung kanyang halimbawa ay sinasabi ng iba na mga kahalayan na pinagagawa, wala po tayo doon wala po tayong doon, hindi po natin yun ang tinitignan na pakikibaka. Ang pakikibaka natin yung katwiran at aral na halimbawa na gaya ng sinasabi niya ayunong kumakain, wala po sa Biblia yun, wala po sa Biblia yun. So yun po ang ating kasi yung pong kasing pangkatawan, panglaman, napapatawad po yan, depende po sa nagawa ng katawan, o depende po doon sa pag-iisip ng gumawa, at depende po sa layunin nung gumawa, no? Napapatawad po yan lalo kung hindi naman sinasadya, o kahit nasabi mo na isip mo sinadya mo, hindi naman po natin alam kung ano pa yung kanya nasa sa loobin kung bakit niya nagawa. So may depende po yun lagi. Yung mga bagay na po yun, hindi naman ikamamatay yun. Pag sinabing hindi ka mamatay, napapatawad po yun. Pero yung hindi ka mamatay, pag yun lumaon, kahit yung maliit na kasalanan, pag lumaki yun at dumami, nagbubunga ngayon, ikamamatay din. Depende nga po yan sa ginagawa, sa bigat ng nagagawa. So kahit na maliit, kaya sabihin mo hindi ka mamatay, pag lumalaki at lumalaon at napabayaan mo, maari mo na ikamatay yan. Ganun po yung mga kapatid. So ngayon, hindi naman po yun ang aming layunin, no? Hindi po yun ang aming layunin na magpasama ng tao o pasamain. Kung ano man yung nagawa ni Brad Daniel, sa kanya po yun, pananagutan niya sa Diyos yun. Pero ang isang bagay na pananagutan natin, ihayag natin yung katotohanan. Kaya po tayo binigyan ng Diyos ng pag-iisip, ng puso, ng bibig, ng dila, mata, tenga. Basta ba ginawa yan para lang nandyan lang? Display lang? Hindi po. Lalo ko naman kung lingkod ka, gagamitin lahat ng sangkap ng katawan sa ikabubuti. Kaya kung halimbawa nakikita mo, naririnig mo na, nauunawaan mo na mali na yung aral, ito na po yung pagkakataon, siyempre susuriin mo na yung sarili mo. Diba? Kaya nga sinasabi, siyasatin ninyo yung sarili ko yung nasa pananampalataya, maliban na lang kayo tinakwil ng Kristo. Ganun po yun So ano po ang essence no, ang pakinabang nun? May sense po kasi yun
Maari kasi no, ikaw nasa pananampalataya pa, no? Pero paano kung yung nangunguna sa inyo, yung mga ngaral mo, binili mo, wala nang espiritu, itinakwil na ni Kristo, mananatili ka pa ba? Alam niyo po mga kapatid, pag nanatili ka sa mali, ikapapahamak mo yun. At mahirap po sa bandang huli na mapabayaan mo na yung kaluluwa at espiritu may mapahamak. Siguro naman po wala namang ganun sa atin nagnanais. Bawat isa sa atin nagnanais ng kaligtasan, magmana ng kaligtasan, no? Kaya po tayo nagpapahayag. Kaya lang problema po sa iba. Pag ikaw nagsasalita, ano yan? Nagnanais na maging sugo, maging guro. Hindi po ganun yung mga kapatid. Hindi po ganun. Gaya na sinasabi sa Lucas paano na kung wala na magpapahayag? Sabi nga, kahit ang bato sisigaw Hihintayin pa ba natin ang bato na sumigaw mga kapatid? Isipin nyo na lang pag ang bato sumigaw. Ano ibig sabihin? May ibig sabihin nyo mga kapatid. Kung bakit pati bato. Di po ba? So kayo po, kahit naman kayo nagsasalita kayo, wala namang problema dun kung talagang nauunawaan nyo. No? Kung nauunawaan nyo po talaga, pwede nyo naman ipahayag, tutulan yung mga mali. Pero dapat hindi ka lang basta tututol ng mali. Di pahayag mo rin yung tama. Kasi kung puro ka lang punalan mo ng mali, di mo sinasabi kung anong tama, may mali na sa'yo. Lalabas yan, ikaw may tama. Ito ba? Ganun po yun. So ngayon, anong bang punto natin? So may mga lumabas po kasi mga kapatid. Sabi nga po, kami lumabas kami dyan sa MCJ, mga 2 years na o mga ilang taon na ba? Sa more than kulang-kulang 3 taon po. Ganun po, mga ganun. Nauna pa ho kami kana Brad Badong, kana Brad CJ. So kailan lang din po sila, no? Ngayon, ako bilang nagsusuri din kasi kami naghahanap talaga kami ng totoo. Ang hinahanap namin totoo at katotohanan, no? Kasi kung halimbawa mas totoo sila, dapat tayong pumunta sa kanila, no? Kasi dapat kung nasa ng totoo, doon tayo lagi. Sinasabi nga po ng Panginoon yan sa 12, ang buwan. No? Dapat ganun. So, pinakinggan ko din naman yung mga punto nila. So, okay naman yung una nila. Kasi nakikita ko naman talaga yung mga kamalian at saka talagang mga ginawa ni Brad Daniel sa panglaman, pangkatawan. Kaya lang may mali po kasi sa ganun. Kung lagi kasi magiging ng tema ng pag-uusap, mali na rin po yun mga kapatid, mga kababayan. Bakit? Kasi ang sinasabi, hindi mo nalalaman kasi may nalalabag ka rin May nalalabag ka rin. Kailangan ka magsasalita ka, ipapahayag ka, bago may pahayag, isipin mo munang maigi. Kasi mahirap po na ikaw, lalo sila, nagtitiwala pa naman tayo, mga nakasama pa ni Brad Eli. Kaya po nakakalungkot minsan yung mga nakakasama ni Brad Eli, tulad niya, mga KNP. Mismo si Daniel, kapamangkin pa man din. Sila pa ba pakikinggan mo? Kung wala nang magsasabi ng totoo sa mga yan, mga kapatid, wala ba tayong karapatang magsalita? Meron. Bakit? Ang pinanasinampalatayanan natin mga kapatid, yung sa panahon ng kapatid na Eli, isang pananampalataya, isang espiritu, isang katawan. Isa lang lahat Isa lang. So kung wala na magsasalita, at alam na natin yung mga yan, kay NP na nga yung binili na nga, si Brad Daniel na nga, lihis na sa katotohanan, wala na sa katotohanan. Magtitiis ka ba sa ganun? Kung alam mo naman, ipahayag mo, bakit hindi mo gagawin? Sa nakakaalam nga na mabuti at hindi ginagawa, kasalanan nga sa kanya yan. Diba? Kung nauunawaan mo, kaya nga sinasabi sa Efeso, huwag kayong magpakamangmang. Diba? Unawain yung kalooban ng Diyos. Kung nauunawaan mo ang kalooban ng Diyos, gusto mong gumala, nauunawa sa iyo, pwede kang magpayag. Huwag ka lang hihigit sa mga nangasusulat. Ano sinasabi doon? Manatili tayo sa mga bagay na nasusulat. Sa mga itinuro sa atin, nalaman mo kanino man natutunan, manatili ka doon. Huwag kang hihigit doon. At huwag kang susobra doon. Pwede ka naman maglabas ng diwa Alam niyo po, tinatanggap ng Biblia ang diwa. Kasi talaga ang diwa, sabi nga, silang nangamamali sa diwa dahil sa pagkaunawa. Ibig sabihin, talagang may pagkakataon talagang namamali sa diwa. Pero dumating sa pagkaunawa. Kung ako uunawaan mo naman, pero kung halimbawa, hindi na dumating sa pagkaunawa, puro lang mali, aba,
Mag-isip-isip tayo mga kapatid. Ngayon, ang sinasabi ko po, no, ang tinatanggap namin doon sa sinabi ni Brad Badong, yung mga parte na may totohanan katulad ng pinatotohanan niya. Kasi yung iba doon, medyo alam na namin iba doon, yung iba hindi. So okay yun. So okay po yun mga kapatid. Pero it doesn't mean tatanggapin ka kagad namin na kasama kami sa iyo. Bakit? Una ng pagpapahayag, tinatanong nga ng iba, saan mo kami dadali? Hindi rin niya malinaw masabi, di ba? So, mahirap po yun mga kapatid. Unang-una, tama naman yung sitas. Magsilabas kayo sa kanila, bayan ko. Tama yun. Ang tanong, saan mo dadalhin? Ba't di ka nakasagot kagad? Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Ngayon, hindi pa pwede kasing lalabas ka muna nang hindi mo alam ang pupuntahan mo. Walang ganon mga kapatid. Lalo po pag ang Diyos ang umaalalay sa iyo. Ang Diyos, inilabas ang Israel sa Ehipto. Alam na kung saan sila pupunta. Alam na ang patutunguhan nila. Alam kung saan dadalhin sila. Pero kung halimbawa lalabas ka, hindi mo alam, ang tawag sa'yo, ligaw. Kung ligaw ka, kung itatanong mo halimbawa, magtanong ka doon sa hindi din nakakaalam ng daan, di lalo ka maliligaw. So, ganun po mga kapatid. Wala naman kaming laban yung kanang Brad Badong. Hindi namin laban yung kanya. Iba po yung pakikipaglaban niya sa pakikipaglaban namin. So, ano lang po yung sa akin, sa amin, aral po kami tinitingnan. Kaya lang kasi, nung mga bandang huli, sinasabi namin, kung umalis ka din sa maling aral, tapos pupunta ka din sa mali din, baka mas mali pa nga Agbiri mo dun sa MCGI, pwede nang kumain na nag-aayun. Patay tayo dun. Wala sa Biblia yun. Ngayon, itinitindig naman nila Brad Badong, ang di na kailangan ng relihiyon, di na kailangan ng abuluyan, espiritual lang ng iglesia, patay tayo dun. No? Nag-iisip tayo. Nag-iisip kami kasi sabi nga namin, kung totoo sila, maaari sumama rin kami. Kaya lang, mag-iisip kami. Bakit? Kailangan natin ng pag-iisip mga kapatid. Hindi tayo basta sasama kung kani-kanino. Una, suriin mo yung aral kung sa Diyos ba o hindi. Kahit naman sa diwa, wala kang makikita na ang relihiyon, hindi na kailangan ng relihiyon. Napakatanga naman ng Diyos natin. Pagkatapos niya ipasulat, hindi naman pala mahalaga. Ano ibig sabihin? No? Hindi po ganoon ang Diyos natin Hindi ganoon. Hindi siya magpapasulat ng isang bagay na walang kabuluhan. Pag sinabi niyang may relihiyon, dalisin niya relihiyon, may relihiyon. Kaya nga pinapakita ni Pablo dahil siya ay dati nasa relihiyon ng mga Hudyo. Diba? Ngayon, ang inusig niya, ang iglesia ng Diyos. Ano yung iglesia ng Diyos? Ibig niya sabihin, relihiyon yun, iglesia ng Diyos. Diba? Hindi na raw kailangan ng iglesia, spiritual daw yun. Patay tayo doon. Ang relihiyon daw, di na kailangan. Patay tayo doon. Ang abuluyan, di na raw kailangan. Patay tayo doon. Lahat, patay tayo lahat Diba? Ang bautismo, hindi na raw kailangan. Doon daw sa mga alagad. Ano? Bakit? Hindi po tayo laban sa kanila, no? Ang pinupuna natin, yung katwiran na tinatawid nila. Kasi hindi po yun. Kahit diwa, wala kayong makikitang ganun mga kapatid. Wala po kayong makikitang ganun. Kahit diwa po, wala pong ganun. Bautismo, simboliko. Hindi po ganun. Ayun daw, yung bautismo, hanggang dun lang daw sa mga apostol. Patay tayo dyan. Pag ganyan ang katwiran mo. Bakit? Kaya nakikita mo nga, pakikipaglaban nila kasi bakit? Nanggaling kasi sila sa puot Alam niyo po mga kapatid, tama yung sinasabi nila sa iba. Tulad sa mga alak-alak, benta ng alak. Noong pa naman yan Hindi naman silang nauna nagpahayag ng pati. Diba? Hindi na sila nauna yan. Hindi lang sila nauna. Bakit? Bakit malakas makahatak? Malakas kasi makahatak yung paninira ng kapwa-tao. Maninira. Pagpalagay mo na, alam niyo po bakit paninira? Kasi hanggat hindi mo nilalabas ang katibayan mo, paninira yun. O sige, paninirong ka kahit man lang sana isa Kasi ako nung naniniwala ako sa kanya, dapat, si Bad ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kahit isa doon sa sinabi mo, pagpalagay mo ng 10 yun.
O 3 na lang. Isa man lang doon, pakita mo, mas kapanipaniwala yun. Okay yun. Pero kung kasi pagka wala kang maipakita kahit man lang isang ebidensya, daldal din lang niya, salita lang din yan, hindi ko pwedeng panghawakan yan. Ano niyo po sa Biblia, kailangan lagi may batayan, hindi pwedeng puro salita lang. Kung halimbawa, yung hinahawakan mong huwag mo na sasabihin kung halimbawa di mo pa kayang i-reveal. Hindi ganun ang pagiging matapang, no? Pagdating sa pananampalataya, kung matapang ka, at tututol ka din lang sa kanila, dapat nilabas mo na kahit isa. Kahit isa. Kung may isa kayo pinakita, kami paniwala yun. Pero kung wala, paratang lang yun. No? Kung bibintang lang yun, pagpapasama ng tao yun. Yun ang nakahatak doon. Bagamat may ganun na lumalabas kami, no? Kahit naman kami may alam dyan, hindi po namin gagawin. Bakit? Kasi wala kaming matibay dahil sila lang naman ang nagtatabi ng mga video na yan Kaya nga kami, humihingi kami ng mga video nila para sa paksa ng iba't kaso sila may-ari, ayaw nila ipamahagi So, yun naman po namin kasalanan yun. Totoo naman sila may-ari dahil sa kanila yun. Kaya lang gusto namin makinabang. Ayaw ka naman bigyan. So, paano mangyayari sa'yo? Wala na. Kung may Diyos kang totoo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ganun po yung mga kapatid ko. Kaya nga, anong nangyayari doon? Sa ginagawa nila, mali. Bakit? Ang sinasabi, hindi mo nalalaman kasi meron ka nilalabag doon. Katulad sinasabi doon sa Kawikaan, 25. Ito, sinasabi po dito, ipaglaban mo yung usap sa iyong kapwa at wag mong ihayag ang lihim ng iba. So, nakikita nyo po, pinapayagan naman paglaban mo yung usap sa kapwa. Kung halimbawa talaga meron kang laban doon sa kanilang katwiran po ang labanan mga kapatid. Hindi po yung mga walang kabuluhan. Kung katwiran naman talagang ilaban mo, usapin mo. Pero yung lihim ng iba, ang sabi, huwag mong ihayag ang lihim ng iba. Pag sinabing huwag, bawal. Bawal po. Kung may nalalabag ka ng isa, hindi po ganun kasi, alam niyo po, sinasabi na nga sa Galacia, hayag ang gawa ng laman ng tao. Hayag talagang gawa ng mga laman. So makikita din ng mga tao yan, mapapatunayan din naman niya sa pamamagitan din ng Biblia, ng kasulatan. Darating po talaga yan. Walang lihim po ika nga na hindi nahayag. So ganun po. Kaya lang, kung maghahayag tayo, may katibayan tayo. Kasi kung wala, lalabas niyan, paratang pa rin yan mga kapatid. Isang malaking pagkakamali na paratang. Huwag tayo magpaparatang. Bawal po ng Biblia yan So maliban na lang kung meron kang katibayan. Tapos, marami kang saksi. May binabanggitin naman sa Biblia, bula ang saksi. Paano maging totoo? Kailangan mo ng katibayan. Yun po yung mga ganun lang naman. Pero sinasabi nga namin, wala kaming laban dyan. Kaya lang, sabi nga namin, kung halimbawa, mali nga yung aral sa MCGI, suriin mo yung kanila muna, bago ka sumama. Yun po yung mga kapatid. Kung yung matanggap, di wag ka sumama. Hindi naman siguro kakasama ng loob nila. So, nasa kanila yun kung paano nila tatanggapin. Kanila yun Kaya nga sabi, kanila yun. Pero hindi namin sila kinokondena, ganun ang paniniwala nila. Kaya lang, pagdating sa katwiran at aral, yun pong pinapahayag naman namin. Bakit ko naman pinapahayag to? Kasi may mga tao po na nagpaparatang sa amin nagpaparatang. Dapat po patunayan, no? Kasi wala naman kaming pinasasamang tao. Aral yung sinasabi namin. Halimbawa kami, hindi kami gumagamit ng exit. Bakit po kami gagamit ng exit? Bakit? Kung katwiran at aral talaga, ng diwa, ng Biblia, ang pag-aaral natin, hindi mo gagamitin ng salitang exit. Bakit? Kung umalis kami doon sa MCGI, sasabihin ko man, nag-exit kami. Hindi. Bakit? Nagpapatuloy nga kami. Dapat nga tawag sa amin, continuer. Mapagpatuloy. Hindi exit. Bakit? Sigurado ka bang ikaw ang nag-exit? O sila ang nag-exit? Kasi uunawain mo lang yung kasi yung ginagamit ni Daniel yan Yung unang 1 12 ba yan? Unang 1 Unang 1, 2, 19.
Hanapin ko lang po mga kapatid. Pasensya na po, hindi po tayo ganun ka, hindi tayo kating palad ni Brad Eli. Pero kaya po natin tiyagain mga kapatid. Dos, 2:19. Ang sabi dito mga kapatid, unang man po, ang kapitulo po ay 2, versikulo 19. Sila'y nangigsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat, kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Sino po yan mga kapatid? Yan ginagamit yan ni Daniel. Kaya Brad Daniel, delikado ka dyan sa silas na ginamit mo. Bakit? Kasi pinasasama mo yung mga kapatid na nagsilabas. Alam nyo po mga kapatid, ang Biblia, lalo po pagdating sa bagong tipan, huwag nyo pong kalilimutan. Huwag nyo lang titignan ang literal. Huwag nyo lang pong titignan ang physical. Lagi po may diwa ng spiritual yan mga kapatid. Lagi po may dalawa. Huwag lang nandaman po tayong titingin sa spiritual. Huwag lang hindi po puro spiritual. No? Tandaan nyo po, ang bagong tipan, may spiritual na kasama. Pero hindi po lahat spiritual. O halimbawa, sinasabi sa kung kayo maglilimos, diba? Huwag kang tutugtog ng pakakakita. Spiritual ba yun? Diba? Ganun po mga kapatid, iisipin nyo lang, yung paglilimos, spiritual ba yun? Kung kayo maglilimos, sabi ng Panginoon, diba? Kaya nga guys, tutugtog pa ng pakakakita, diba? Yung sinasabi, yung ginagawa ng kanan mo, huwag na maalaman ng kaliwa. Kung mga ganun mga kapatid mo, yung sinasabing paglilimos, hindi po lamang spiritual yun. Talagang kailangan minsan ng physical at literal na paglilimos. Kasi tinuturuan tayo ng awa. Dapat tayong matutong maawa. Dahil tayo, nabubuhay din dahil sa awa. Sabi nga na itinawid ng kapatid na yun, lahat tayo nabubuhay dahil sa awa. Kaya matuto tayong maawa. Kaya kung maglilimos ka dahil sa awa, hindi po spiritual yun. No? May bahagi po doon ng literal talaga. Although mayroong spiritual, kung alam mo ang sitas. Pero may kasama po yung literal. So yung sinasabi dito na sila ay nagsilabas, hindi ibig sabihin literal na nagsilabas. Kahit nasa loob ka, kung lumalabas ka din naman, saan? Wala ka na sa katwiran di labas ka ng katwiran. Ang totoo nga niya mga kapatid, ibababa nyo lang bababa nyo lang yung sitas. Ang sinasabi dito sa 22, sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Yung ginagamit niya kapatid na Daniel. Kita nyo ika, Antikristo yung mga yan. Mga nagsilabas. Okay? Ang tanong, sino yung nagsilabas? Ang sabi to, sino? Ayun, ang liwanag sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus Kristo. Diba? Ayun, hindi na sa 22, bababa lang kayo. Si Jesus Kristo ang siyang Kristo. Si Jesus ang siyang Kristo. O, sino ngayon ang tumanggi? O, diba? O, ulitin ko, papakita ko sa inyo kung sino tumanggi, ha? Alam ko, nandyan, sa mga nandyan, mauunawaan nyo ibig sabihin. Sabi ni Brad Dolan, maghintay kayo, yung hiwaga ay maghintay lang kayo. Pag yan ipinaunawa kay kapatid Daniel, malalaman nyo, maghintay lang kayo. Ang sabi ni Brad Daniel, Brad Dolan, diba, ano yung hinahanap mo sa akin? Hindi makasagot pa si Brad Dolan Diba, hiwaga? Sorry ha. Hindi kasi ako magkakalkal ng hiwaga. Biruin niyo yun. Sinabi niya, hindi ako magkakalkal ng hiwaga. Alam niyo po bang hiwaga kung sino ang hiwaga? Alam naman po natin, hindi kung siguro kailangan basahin. Ang hiwaga si Kristo po.
hiwaga, si Kristo po. Para sabihin mong kalkalin, hindi po nararapat gamitin sa tangkalkal sa Panginoon para kalkalin. Kasi ang hiwaga po mga kapatid, pinauunawa po ng Diyos yan, ibinibigay ng Diyos, hindi po yung kinakalkal. Kaya mali pong sabihin ang terminong kalkal pagdating sa pananampalataya, pagka ipatutungkol mo sa Panginoon. Hindi po tamang gamitin yung termino na hindi ako ikaw magkakalkal ng hiwaga. O ngayon, sino ngayon ang tumanggi sa Kristo at si Jesus? Diba? Sino ngayon ang Antikristo? Diba? Kasi nyo, no? Basahin nyo. Ayan, no? Pareho lang naman ang Biblia siguro natin. Ayan, no? Basahin nyo po. Ang sinasabi dyan, sila yung nagsilabas sa 19. Baba nyo ng 22. Andun yun yung binasa niya. Pero ang tanong doon, sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus, ang siyang Kristo. O ngayon, iibahin mo lang. Mahilig mag-iba yun si Daniel O ika, di ilagay natin sa iba. Ano ba? Sino ang tumatanggi ika? Yung magkakalkal ng hiwaga ng Kristo. Yung hindi magkakalkal ng hiwaga, biro mo hindi ka na nga magkakalkal. Ayaw pa ng hiwaga. No? Patay tayo doon. Tapos sasabihin mo ngayon, pinangahawak mo lang, binilinan ka. Mali yun. Kahit patugtugin mo yan ang patugtugin, mali ka dyan. Bakit? Alam mo, natutuwa ako sa mga kapatid sana pumupun sa iyo. Kaya lang sana, huwag sana nilang ibahin sana yung kung ano man yung sinampalatayanan dati. Sana hindi na ibahin. Maaari magbukas ng bagong diwa. Pero para ibahin, hindi. Kaya po kami, kung ano yung mga natutunan namin, maaari. Sinasabi naman sa Isaias, silang namamali sa Diwa. Yung mga bago na bubuksan. Pero hindi lang ho namin sasabihin sa inyo yun. Kung ano man yung nabuksan. Ngayon, kung may nakikita kayo sa mga post namin, tutulan nyo na lang po para malaman nyo. Yun lang po yun. Kasi kaya kami naman hindi po nagnanais pa sa mga kapatid. Kasi naturuan na rin po yung mga yan. Yung mga aral na yan. Nasa inyo na lang po yun kung gusto nyo suriin pa yung pananampalataya na nandyan sa inyo. Kung totoo pa ba yan. Kaya nga sinasabi, suriin ninyo sarili, siya sa atin yung sarili kung kayo nasa pananampalataya. Kasi maaari mga kapatid kayo nasa pananampalataya. No? Pero yung mga ngaral nyo, wala na. Kung wala na sa mga ngaral nyo, tinakwil na. Tinitiyak ko po mga kapatid, wala nang espiritu ng Diyos yan. Hindi po kung gumagawa ng mabuti, sa Diyos na. Mali. Tandaan niyo po yung sinasabi ng Diyos. No? Sinasabi ng Diyos na pinasulat niya pa yung kabaitan nga sasawala pa yun. Diba? Iwawala pa yun mga kapatid. Ano ibig sabihin, no? Kahit na napakabait mong tao at gumagawa ka pa napakabuti, pwedeng isawala ng Diyos yan kung hindi sa paraan ng Diyos. Mabuti lang sa mata ng tao. Mabuti. Hindi naman kami nagsasabi na hindi mabuti. Mabuti yung ginagawa. Kaya lang sinasabi namin, ang tinututulan namin, iba ang mabuti na kalooban ng Diyos doon sa mabuti na ginagawa sa mata ng tao. Iba po yun. Malaking pagkakaiba ng mga kapatid. Maaari sasabihin ng tao, nakita nila, mabuti. Natanong mo ba sa Diyos kung mabuti yung ginawa mo? Hindi ko mabuti sinabi ng yung banta, mabuti ka yung MCGI o papakain. Sa Diyos ka na, mabuti ka na, ganun ba? Kung wala naman sa kalooban ng Diyos, wala sa katwiran ng Diyos, mali. Mali. So, ngayon, ang punto naman ngayon, kina Brad Badong, para sabihin na hindi na kailangan ng relihiyon, mali rin. Kaya nga sinasabi namin, mali na nga yung ayunong kumakain. Tapos pagdating mo naman sa kanila, di na raw kailangan ng relihiyon. Patay tayo dyan. Sabi nga, ang dalisay na relihiyon, sinasabi Santiago, di ba? Yung sinasabing dalisay na relihiyon. Pag sinabing dalisay, may relihiyon talaga. Yun ang naturalesa noon, yun ang totoo noon. Hindi mo pwede sabihin sa sa panahon ng mga apostol. Bakit? Kasi tinitignan mo yung sa Mateo Ano may sinabi sa Mateo? Ang bautismo daw kasi, hanggang doon lang sa mga alagad. Si Juan ba alagad? Di pa sablay ka na kagad doon. Bakit? Hindi naman alagad si Juan Propeta yun. Propeta yun si Juan. No? Propeta yun. Hindi yun alagad. Hindi yun apostol. Ang sinasabi dun sa Mateo,
Kailan po sa 28. Ito po. Ang sabi dito, 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Alam niyo po itong sitas na to, napakalawak po na ito. Kung kami lang magkakausap, hindi po para makikaway. Marami po kaming tatanong. So ako may tatanong din kasi marami tayong dapat unawain dito. Kasi kung sasabihin mo, inutos siya sa mga apostol ang bautismo. Sa kanila lang yan, sa panahon lang nila. Kaya lahat ng gagawa ngayon, hindi na valid. Saan kayo kumukuha ngayon? Yun ang tanong Diba? Ang tanong, eto, susimulan ko sa patanong na ganito. Eto sabi niya kasi, sa alagad lang daw to, narito. Diba? Ituro niyo sa kanila at ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. No, si kanino daw ang bautismo? Hanggang dun lang sa mga alagad. Kasi sabi dito, bautismuhan niyo sila. Mga alagad daw ang kausap dito. Pero which is po mali. Hindi lang po mga alagad dito. Hindi lang po mga apostol lang nandito. Opo. Kaya nga kung halimbawa, ito lang ang batayan, mali na. Kasi 28 ka lang nagpunta Pero kung ito lang sabihin mo, sa alagad lang yan inutos, hindi po. May kasama pa mga alagad dito. Ngayon, kung halimbawa, sige, tanggapin muna natin, no? Halimbawa, tanggapin natin. Kunwari, mga alagad din nandito, sige, inutos sa alagad. Ano inutos sa alagad? Bautismo. Sino ang inutos sa magturo? Alagad din. Kaya di lalabas dapat, pare-pareho na wala magtuturo ngayon. Kaya mo na lang yung Biblia dyan, huwag ka na rin magsalita. Bakit? Ba't ka nagtuturo? Sabi na pang ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Sino magtuturo? Dapat apostol lang. Sa kanila binilin to Diba? Kasi sa 19 sinabi, bautismo nyo sila. Din daw sa alagad ng iniutos. Ano lalabas? Ang 20, sinabi dito ay hindi lang sa inyo. Teka lang babasahin ko. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. Ituro ninyo sa kanila. Alam mo na kung nabasa niya, hindi lang kayo. Sino ngayon na magtuturo? At kung wala magtuturo, bakit ka pa nagsasalita? Nagtuturo ka rin At ang tinuturo mo pa, yung bautismo hanggang doon lang sa mga alagad. Mali pa. Diba? Kahit symbolical, wala akong makita rito, symbolical lang yung bautismo. Diba? Kanino tinuro yan? Huwag mo sabihin kasama ka dyan. Ang liwanag na sinasabi, no? Ituro ninyo sa kanila. Kasi ayaw mo tanggapin dapat sa kanila lang yan. Pag hindi mo tinatanggap yung bautismo na para hanggang sa panahon ngayon, dapat kasama pagtuturo dyan. At kahit sino ngayon, walang dapat magturo. Apostol lang. Diba? Yun ang tama dyan. Yun ang pag-iisip dyan. Bakit pagka sa pagtuturo, tanggap mo, pwede ka magturo. Pagdating sa bautismo, hindi. Maliban na lang, hindi mo alam talaga ang pagbabautismo. Baka ganun yun. Yun lang naman nakikita kong problema doon. Kaya kung alam mo ng pagbabautismo, ba't mo pipigilan? Diba? Mali. Hindi tama yung ganyang katwiran. Hindi ko mo nagkaroon ka na nakakita ng kamalian. Tignan mo. Hindi na dapat nag-abulo yan. Kung talagang hindi dapat ng abulo yan, dapat nakita na ng Panginoon yan kay Judas Diba? Si Judas ang may hapong supot mga abulo yan nila. Mga koleksyon nila. Koleksyon nila. Mga supot na kay Judas yan. Kung nakikita talaga ng Diyos yung abulo yan na yan,
talagang makakasama lang. Dapat inalis na yun doon sa panahon pa ni Judas. Di ba? Pero hindi eh. Nakaabot pa nga yan kay Pablo eh. At ito tinuturo din yan ni Pablo. Di ba? Dapat inalis na ng Diyos yan. Nakita na ng Panginoon, makakasama pala itong abulo nito, tanggalin ko na nga. Dapat ganun eh. Pero wala eh, nagpatuloy. Anong ibig sabihin? May ibig sabihin kasi yun. Alam niyo po mga kapatid, no, yung pag-aabulo, hindi lang basta abulo yun. Kung nakakita man tayo halimbawa sa ibang iglesia o ibang samahan na ginagamit yung abulo yan sa kasama, eh dapat pagsikapan naman natin yung abulo yan, magamit natin sa tama. Ganun po yun mga kapatid. Hindi dahil kung may nagawa, halimbawa, nakakita ka ng kaanib halimbawa sa iglesia, ay pa'y pumatay. Iisa lang naman ang pumatay eh. Sasabihin mo lahat ng taga-iglesia ng Diyos mamamatay tao na? Hindi. Halimbawa, si Judas, naghudas. Diba? Pinagkanulo, iisipin mo ba na lahat ng taga-iglesia ng Diyos mahilig magkanulo? Ganun ba? Hindi. Hindi ko mo nakakita ka ng isang mali sa isang kapwa-tao ng taga-iglesia. Ang iglesia na yun. Hindi po. Nasa tao kasi yun eh. Nasa tao yun. Ano yung nasa tao? Nasa tao yun kung pipili ka ng masama o mabuti. Dahil kung Diyos, ang pagnanasa mo dapat laging nasa Diyos. Dahil kung may pagnanasa kang laging sa Diyos, eh hindi ka makagagawa ng mga kasamaan na ipinagbabawal ng Diyos. Hindi mo maiisip pumatay ng tao. Pero dahil ang tao may kanya-kanyang pag-iisip, nakikita ngayon. Diba? Nakikita kung ano magiging bunga ng gagawin. Ano ibig sabihin? Dapat laging nasa ng kalooban ng Diyos ang ating isipin. Hindi yung sarili nating pagnanasa. Kasi pag sarili nating pagnanasa, nasa ng tao yun. Pero kung halimbawa may Diyos kang kinikilala, dapat hindi mo sasabihin nasa tao. Masasabihin mo, nasa ng Diyos. Dahil kung nasa ng Diyos ang nasa kalooban mo at susundin mo, hindi ka makakaisip ng mga bagay na masama. Kaya kung halimbawa nakakita ka, halimbawa yung mga ngaral sa SMCG ay nakita mo mali, it's time for you, nagawan mo yung tama. Pero hindi yung dahil natututulan mo si Daniel, aba, lahat ng ginagawa doon, binago mo na. Wala nang abulo yan. Mali ang relihiyon. Hindi na kailangan relihiyon. Patay tayo dyan. Hindi ni si Daniel ang tinututulan mo. Ang tinututulan mo na, salita na rin ng Diyos. Salita ng Diyos yan eh. Hindi mo pwedeng baguhin ang sinabi ng Diyos. Maliban siguro kung may diwa ka. Baka naman may diwa talaga, no? Pero mamali naman natin, no? Bigyan natin ng, ano ba yung sabi lang? Benefits of the doubt. Ganun ba? Tama ba? Ganun, no? Baka sakali naman, pwede naman natin, malay natin, marinig natin sa mga susunod na pagpapaliwanag nila. No? Talagang yan, hindi na. Pero, hindi po yung kasi ang sinampalatayanan ko, yun ang natutunan ko eh. Hindi po yun eh. At marami pong talata. At wala akong makita. Kasi sinabi nila, bago ko po yan sabihin niya magsalta ngayon, sinusuri ko po yan mga kapatid. Hindi naman po masama magsuri ng sinasabi ng kapwa-tao natin. As mahirap kasi, mas madali kang maniwala. Mahirap yun. No? Mahirap yun mga kapatid. Kaya dapat suriin muna natin. Hindi ko muna nakakita ka ng masama. Mga ngaral yung masama. Halimbawa, hindi lang naman si Daniel mga ngaral masama. Maraming mga ngaral na masama. Ba't naman isa lang ang pupunahin mo? Lahat yan punahin mo. Lahat yan masama eh. Diba? Kaya kami, hindi po yung mga panglaman ni Daniel ang pinupuna namin. Yung aral na kasi mas makakapahamak po ng kaluluwa yun eh. Kasi kung halimbawa po, yung gawa ng laman, makahawa man, ba yung pakikiapid. Pangangalan yan. Napapatawad pa yan. Depende sa bigat ng nagawa mo, sa kalooban mo, sa pagnaan mo. Depende sa layunin ng pag-iisip mo paano mo nagawa. Pero napapatawad yan, mga kapatid. Kung yan nakikilalanin mo, magsisisi ka at di mo na uulitin. Napapatawad yan hanggat may pagkakataon pa tayo
at tayo pinatatawad ng Diyos, hanggat nagpapahinuhod pa ang Diyos, malagi tayong magsisi. Kilala natin ang mga kasalanan natin, humingi tayong tawad sa Diyos. Kung sa kapwa naman tayo nagkasala tayo, humingi tayong tawad sa kapwa natin. Tsaka tayo humingi ng tawad sa Diyos. Hindi pa pwedeng puro sa Diyos lang. Mali din yun. Gaya na sinasabi ng Daniel, mahirap ikang magawa yun. Iburihin mo naman, nag-utos ang Diyos ng hindi magagawa. Diba? Napaka-illogical. Kaya ibig sabihin, nagkasala ka sa tao, banggitin mo sa tao. Ngayon, problema niya na yun kung tanggapin niya o hindi ang yung paghingi mo ng tawad. No? Pero ang sa'yo, ginaganap mo pa rin yung kautusan. Kautusan. So, sumusunod ka sa kautusan. Ganun talaga eh. Pero ikaw, bilang sumusunod ka kautusan, sinabing pahayagan ka, nagpahayag ka. Sa kanya yun, kung patawarin ka o hindi, basta pinayag mo pa. At least ikaw, pagka nagpahayag ka, malinis na yung budhi mo. Pwede ka na ulit bumalik at maghandog doon. Kasi kung nakalalaman mo, may laban palang kapatid sa'yo, sabi nga, kung may kapatid na laban sa'yo, iwan mo yung handog mo, hain mo doon, tapos pumarong ka doon sa kapatid. Kung hindi siya sumangayon, hindi magsama ka na isa, dalawa, pinakasaksi mo. Kung ayaw pa rin, sabihin mo sa iglesia. Ganun po yun mga kapatid. Sa lahat ng paraan, siyempre, kailangan mahiharap tayo, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Sabi nga, haharap tayo ng Panginoon na sakdal at banal. Paano tayo mahaharap ng sakdal at banal kung lagi tayong may lihim sa loob natin? Darating ang mga araw na hatulan ng Diyos lahat ng lihim ng tao. Wala naman pong lihim na hindi mahayag. Alam ng Diyos yan mga kapatid. Kaya kung halimbawa, kung ano man yung ginagawa ni Baden sa laman, hindi sa laman ng dugo ang pakikipagbaka natin. Ang pakikipagbaka natin, pagdating sa spiritual, pananampalataya. Magtulungan tayo mga kapatid. Hindi para magsilihis. Huwag lang tayo higit sa nangasusulat. Lahat naman tayo may karapatan magsalita. Bigyan tayo ng bibig. Wala naman tayong pinasasamantala. Ewan ko lang ba sa may ibang tao, hindi lang matanggap. Ang problema doon kasi mga kapatid, parang ang bigat sa elepante. Katulad Daniel, elepante siya. Ang hirap naman tanggapin na yung langgam, kami mas marunong pa sa akin. Every mo, nag-aral ako ng nag-aral ako ng college. Tinuruan pa ako ng kapatid. Nakasama pa ako ng kapatid na Eli. Tapos ito, isang mangingisda lang, isang karpentero, isang walang anuman. Diba? Yun ang mahirap po sa tao. Kahit totoo ang sinasabi, ang tinitignan nila yung itsura ng tao. Kaya ganoon din naman sa Panginoon eh. Kaya nga hindi siya matanggap ng sikreto para sa iyo. Diba? Ito yung anak na anluwag eh. Diba? Yan talaga eh. Hindi na matanggap eh. Hindi na matanggap. Kaya pagka ang tao talaga tumitingin, ganun po talaga eh. Patawarin ng Diyos, ganun talaga. Kaya lang, hindi naman po kasi natin pwedeng iwasan, lalo kung gumagawa tayo ng kalooban ng Diyos, sa nakakaalam nga na mabuti. Mabuti ba ito sinasabi natin? Mabuti. Mabuti sana kung wala sa Biblia. Kung wala sa Biblia, huwag yung tanggapin. At kung halimbawa po mga kapatid, wala sa Biblia, hindi dapat maging bahagi ng pananampalataya natin. Hindi dapat maging bahagi. Kung may diwa, okay. Kasi nga sabi nga, namamalis sila. Pwede maunawa yan eh. Pero kung kahit diwa, wala. Mahirap yan. At napakadelikado po niya mga kapatid. Kasi ikapapahamak po ng kaluluwa yan. Kasi ang hirap po, pagdadating sa huli, lalo yan si Daniel, mahilig sa finish line. Mag-alam sa finish line. Mali yan mga kapatid. Paano kung pagiging mo sa finish line, mali ka pala. Wala nang panahon pa. So hanggang may panahon pa tayo na bubuhay, magsuri tayo mga kapatid. Kung nakikita nyo pong mali na yung aral dyan, pwede na kami susama din sa susuriin ninyo. Pero pwede din namang kayo, nasa inyo, pwede namang hindi. Pero hindi po namin kayo inihikayat na sumama sa amin. Nasa inyo po magpapasya yun. Kami po, hindi naman po ang layunin namin sa mga kapatid. Hindi po. Wala po kami sa kapatid. Ang concern po namin, kaya namin ginagawa ito, dahil po doon sa aral katwiran. Pag nakakita po kami ng aral katwiran at narinig na mali doon sa nakasulat, yun po talaga ang kailangan natin punahin. No? Pero sa tao, wala. Naniniwala naman kami sinamba doon, sina CJ, mabubuting tao eh. Gaya ni Daniel, buting tao rin naman. Kaya lang, ba't ba tayo kikibo? Kasi pagka nagtatawid ng wala sa Biblia, ngayon, pwede naman natin silang unawain. Kasi Brad CJ, Brad Badong, pwede natin unawain kung ano sasabihin nila.
Ba, mapakinggan natin, baka susunod, may magtawid uli sa atin kung ano sasabihin nila. Eh, kung tama naman, bakit naman hindi natin tatanggapin? Ganun talaga eh. Hindi tayo pwede magmalaki mga kapatid. Pag naghahanap tayong totoo at katotohanan, eh, huwag tayong magmalaki. Kung tama yun, tanggapin natin. Ganun yun. Pero kung alam nating mali, huwag natin paninindigan yung mali. Mas mahirap po yung mga kapatid. Kasi kung naghahanap tayong totoo, totoo nga hinahanap mo eh. Pero kung ba nasagasaan ng ego mo, eh hindi na totoo yun. Pride na yun. Ego na yun. So, nasa yun na yun. Kapapahamak mo rin yun. Yan lang naman yun eh. Kaya lang, yun nga po, no? Eh, may kalayaan naman tayo. Kaya sabi nga, eh, yung ating kalayaan naman, huwag naman natin sana sa kapapahamak. Yun yung sinasabi ng Panginoon. So, yun, ganun lang po yung mga kapatid, no? So, pasensya na po, no? Eh, inuulit po namin na kami po, hindi po namin layunin magpasama ng tao. Hindi po namin layunin magparami. No? Hindi po namin layunin magparami. Diyos po ang nagsabi nun, aking pararamihin sila. Eh, hindi na po, hindi katulad ng sinasabi ng Daniel. Mali kasi yung sinasabi sa Jeremias, mali kasi ang unawa nila dun. Kahit sino po, eh, yun, tutulan nyo. Hindi po yun, mali po yung sinabi. Aking pararamihin sila. Ang tanong, kanino yung pinatutungkol? No? Kanino po yung pinatutungkol? Kasi kung sa panahon po natin, hindi na po tumitingin ng Diyos sa bilang. Hindi na po sa Diyos. Hindi na po sa bilang tumitingin ng Diyos. Ganun po yung mga kapatid. Kaya kami po, eh, sino bang hindi gusto dumamin? Pero hindi po kami naghahangad ng magpakarami. Kasi ang hinahanap ng Diyos, yung tunay na mananamba eh. Hindi po ang tinutunay niya yung peking mananamba, tunay na mananamba. Kaya kung halimbawa, di ka naman tunay na mananamba, ba't ka naman namin tatanggapin? Yan lang yun, kung di mo kaya, no? Mabigat talaga eh, mabigat talaga. Pero madali kung gusto mo. Mabigat lang yan pag ayaw mo. Halimbawa, kunwari po, 10 utos. Bakit na hirap yung mga Katolikong sundin yung 10 utos? Eh, kasi ayaw nga nila sundin. Kaya nga karat ng 10 na nga lang yun eh. 10 na nga lang yun, hindi nyo pa masunod. Paano pa yung utos ni Kristo? Eh, hindi lang 10 yun. Yun po, mahirap po yun. Pag ayaw mo. Pero kung gusto mo, madali. Nasa iyo naman yun eh, kung susunod ka o hindi. Pero, halimbawa, gaya nga po niya, halimbawa, kung 10, hindi po pwedeng 9 lang na susundin mo. Ang isa ayaw mo. Hindi, pag inutos ng Panginoon yung 10, dapat ganapin mo yung 10. Ganun po yun. Hindi po pwede, kahit walang aral ni Kristo. Pag sinabi Kristo, yung aral ni Kristo, dapat lahat doon, gaganapin mo yun. Sabi nga, ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin. Ganapin. Lahat ng iniutos ko sa inyo. Ano yun? Iniutos nga sa mga apostol eh. At narito, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ang tanong eh, mayroon pa bang ano rito sa panahon ngayon? May apostol pa ba? Kasama pa ba natin ang apostol? Yun ang isa pang tanong dun eh. Kasi narito, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Katapusan ng bansang libutan? Hindi pa nga eh. O kanino yun pinatutungkol? Pag sinabi niyo narito, ako'y sumasa inyo. Eh wala na ngayon mga apostol, patay na eh. Saan natutupad ngayon yun, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan? May ibig sabihin kasi yun, mga kapatid. Kasi kung talagang titignan mo siya, di ba? In literal, eh talagang wala ang apostol. At kung tingin mo hanggang apostol lang ang bautismo, eh dapat pati pagtuturo hanggang dun lang. Eh, kaya lang, masisira yung salita ng Diyos. Narito, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan. Palagi yun ha. Narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Eh, wala pa naman katapusan ng sanlibutan. So, paano po yun? Kaya na po bahala magsuri mga kapatid. So, ibig siya, sa amin po, wala kaming layunin magpasama. Nilalagay lang po namin sa tamang pag-iisip na isipin natin yung ating sinasabi. Nakalagay doon sa talata. Kasi kung sasabihin mo nga na bautismo hanggang sa apostol lang, eh, pati pagtuturo doon. Dahil sa kanila tinuro yun, ituro nyo sa kanila eh. Hindi ka naman kasama doon. Dapat ka naman nagtuturo. Yan lang yung mga kapatid. No? Huwag nating ilalagay lang yung talata para tumugma lang sa atin. Bawa. Ako gagamit akong talata. Pwede ko gagamit ang talata eh. Patutugmain ko sa akin. Pero hindi ganun eh. Bakit? Ilalabas eh, gaya ka na rin ng iba. Eh, kung talaga nagpipili tayo mga kapatid, magsumikap tayo
Saan? Doon sa nakasulat lang. Huwag tayo higit sa nakasulat. Kung talagang wala, sabihin mo na lang kung anong katwiran meron doon. Bakit simboliko lang yun. Pero kung wala ka sinasabi, kasi simboliko, siguro sa ibang pagkakataon ko na sabihin, tignan ko muna kung ano magiging ano nila, kung marinig nila to, kung ano magiging tugon nila. No? So, saka na lang po ako sasagot kasi mas marami po kasi na dapat ganapin yun kaysa dun sa sinasabing simboliko. Alam ko na po ang pupuntahan ng sinasabing simboliko. Alam ko na po yun. Kahit yung spiritual na iglesia, hindi po yung spiritual. Ang bagong tipan, may spiritual na kasama. Hindi po yan lahat spiritual. Hindi naman po lahat literal din. So, huwag natin paghihiwalayin. So, yung sinasabi dyan, may kasamang literal, may kasamang spiritual. Ganun po, two things lagi. Sa dalawang bagay nga ika. So, yun lang po mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon. No? Sana gabayan po tayo ng Diyos palagi. So, kung naghahanap man tayo totoo, ganun po. Suriin nyo lang po mga kapatid. So, isama nyo man kami o hindi. Salamat po sa Diyos. Kung kasama nyo kami susuriin nyo, salamat po lalo sa Diyos mga kapatid. Pero kami po, no, gaya ng sinasabi, hindi po, wag nyo pong hahanapin sa amin yung kagaya ng kapatid na Eli. Pero ang pinatutunayan lang po namin, kung ano po yung naitawid sa amin, hindi po dapat matigil. No? Yan po mga kapatid, kasi naitawid sa atin. Lahat tayo natutunan di ba? Naturuan tayo ng kapatid na Eli. Di ba? Yung naituro ni kapatid na Eli, na itinawid sa kanya yung Diyos, naitawid sa atin mga kapatid. Naitawid sa atin. So, lahat tayo, may bibig ka. Gamitin mo yung bibig mo sa tama. Kung nalalaman mo po, alam mo naman ang katwiran ngayon, kung hindi naman, okay lang naman din na hindi ka na magsalita. Kasi kung magsasalita ka at hindi naman kayo kalooban, makakapahamak ka, baka mapahamak ka rin. Ganyan naman po yun. Kasi mararamdaman mo naman po yun mga kapatid. Kasi nga, sabi nga, kung wala nang magsasalita, pati bato sisigaw. Sisigaw ang bato, hihintayin pa ba natin sumigaw ang bato? So halimbawa, kaya kung halimbawa may pagkakataon naririnig kayo mga kapatid, huwag niyo pong tignan yung tao. Ang tignan niyo po yung sinasabi. Kasi hindi naman po directly na ang Diyos ngayon nakikipag-usap sa tao. Sa pamamagitan po ng Biblia, inilalabas sa bibig, naririnig niyo po. Hindi po, halimbawa, kahit naman po si Brad CJ, pwede naman na marinig dyan salita ng Panginoon. Pero titignan mo kung salita talaga ng Panginoon. Kasi bakit? Dapat hindi kontra doon sa pinasulat niya kasi ito Kung pinasulat ng Panginoon, kabisado niya to ng Panginoon. Bakit? Pinasulat niya nga Kaya malalaman niya kung yung sinasabi ni CJ at Balbadong, salita niya. Pero alam mo yun. Kung sinasabi ko naman po, sinasabi namin, maintindihan niyo naman po yung kung sinalita ng Panginoon, kung iniiba namin o hindi. Ganun naman po yun. Kasi, sasaliksikin na nga lang po natin, mga kapatid. Sasaliksikin na lang. Hindi naman magkukulang, sabi sa Isaias nasabi. So, ganun lang po yung mga kapatid. So, manatili tayo. Yung sinasabi kasi sa Mateo 33, na dapat hanapin mo ngayon yung kanyang kaharian at katwiran. Hindi lang po isang beses yun. Mananatili tayo naghahanap ng kaharian at katwiran. Bakit? Halimbawa, nakita na natin yung isang panahon sa kapatid na Eli nawala na. Mararamdaman mo naman yun Mararamdaman mo yun. Wala na yung kaharian doon, wala na yung katwiran doon. Asan na? Di hahanapin mo ulit. Diba? Sinasabi ng Panginoon yun. Siguro sa ibang pagkakataon ko lang po sasabihin. Kasi mahirap naman po kasi lalo yung kapraso nga lang sabihin mo, napaparatangan ka pa Pero kung halimbawa tututulan mo, tsaka po yung sasabihin yung mga katwiran. Hindi naman po kami, sabi ko nga po, magtiwala po tayo sa Diyos. Hindi siya magtatawid ng hindi natin kayang patunayan na hindi naman nasasabi sa Biblia. Lahat po nasasabihin natin, may batayan sa Biblia. Hindi po tayo, kasi kung halimbawa, gagaya din na sa iba, tatahimik na lang din ako. Tatahimik na lang kami. Kasi ganun din pala, magtatawid din ako ng hindi maganda, hindi naman tama, wala din sa Biblia. Ba't ako nagsasalita? Nandiyan naman yung iba. Doon na lang din ako makikinig. Yun lang din mo palalayan, pero hindi Hindi po Kasi hindi naman papayag ang Diyos nang walang matitira. Akala nga niya di ba? Sabi niya, nag-iisa lang siya, ika. Hindi, sabi ng Diyos. Meron nagtira ako, ika. Di ba? Ilang libo pa yung tinira niya, di ba? Ilang libo. Yan lang po yung mga kapatid. So, salamat po sa Diyos sa pagkakataon na
Pinahintulot po ninyo na ako'y makapagpayag ng munting salita ng mga kapatid. Pero hindi po layunin ito yung magpasama, kundi magbigay lang po, nagbukas po ng kaalaman sa inyo na suriin niyo po yung inyong mga sarili at yung pananampalataya po niyo kung nasa pananampalataya. Kasi maaaring po yung puno niyo, wala na. Kayo nasa pananampalataya, puno niyo wala na. So, ganun po yun. Kung di man kami suriin, suri po kayo sa iba. Hindi naman po bawal magsuri. At kami po hindi naman kami hindi po kami sasamahan loob kung hindi nyo kami sasama doon. Okay lang po yun, nasa inyo po yun. Pero kung kalimbawa, sasama kayo sa amin, kaya susuriin nyo kami, salamat sa Diyos. Kung halimbawa naman kayo isasama din naman namin at magpapatuloy sa pananampalataya, di salamat sa Diyos. Ganun lang po yung mga kapatid. Ganun talaga. Kaya lang, hindi po pwedeng matigil kasi. No? Hindi po pwedeng matigil. Kung wala na magpapahayag, kahit ba to sisigaw. Hintayin pa ba natin sumigaw mo to? Hanggat meron po nagpapahayag, malay nyo, isa pala sa mga nagsasalita ngayon, totoo, di ba? Salamat sa Diyos. Ang lagi po nating isipin, yung kaligtasan ng ating kaluluwa kasi meron tayong minimithi mga kapatid na makasama doon sa kanya pinapangakong buhay na walang hanggan Pero paano tayo magkakamit ng buhay ng walang hanggan? Tama lang ba yun? Nakaupo ka na lang? Tama lang ba yun? Napunta ka simbahan? Hindi. Kasi may dapat tayong gawin at may dapat tayong ugaliin. Ngayon lang po yung mga kapatid. So, ingatan nawa tayo mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Gabayan nawa tayo. Lagi po pag-ibig at kapayapaan sa ating puso. Lagi po tayong manatili sa paggawa ng mga buti. Sapagkat sa ganitong bagay, nakalulugod po yun sa Diyos. Nakalulugod po yun. Matuto tayong maawa. Magbigay tayo ng tulong sa ating kapwa-tao. Kung nasa kapangyarihan natin, gawin po natin mga kapatid. Sa nakakaalam ng buti at hindi ginagawa, kasalanan sa Kanya. So, maliit na bagay yung malaki, basta hindi mo ginagawa, wala pong pinagkaiba yun, kasalanan pa rin. So, salamat po sa Diyos. Sige po mga kababayan, mga kapatid. Pasensya na po, patawad po sa kung kayo po inaabala, hihingi po ako ng patawad. At salamat po sa Diyos sa mga nagtiyaga na makarinig man lang ng pahayag sa aming bibig. Salamat po sa Diyos sa pagtitiwala. Ingatan nawa tayong lahat. Paalam po.